Noong December 5, 2004, Grabe naman yung laki ng mata nito. Oy, nangyari sa'yo? na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. Nako! At nasimula ang duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report Orly Regala Otesa. Yan. ako sa BGC sa Horizon, Gotesa pala, Gotesa. sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty ako, Kung saan nakatira? Saan na nga ulit yun? Yung pinakita po Ayan, namin ayan. ay yung mga nakatakip ng puting ang tawag sa- Tabing. tarp. O ito po pinapakita namin sa inyo ngayon. Ayan. Litrato naman po ngayon. Galing rin po sa isang mapagkakatiwalaang informant. Naghahakot Po, na. At nagpapakita doon na bumukas ang mga, at least yung isang gate nitong Naghahakot bahay na eh. ni Representative Saldico. So nakita nyo na yan sa video na merong mga puting tabing. Diba? O, Nilagay nila ng puting tabing para kung anong ilagay nila dyan sa truck, hindi natin makita. Baka bilyong-bilyong pera na naman yan isang picture kanina na paulit-ulit namin papakita sa inyo, truck po yun. Oo. At nung sinusuri namin yung truck, hindi lang namin ma-zoom ngayon. Mamaya po, pwede nyo i-zoom yan. Sasabihin ko na sa inyo, ang mga laman ay mga parang filing cabinets. Mga dokumento. So, naisip namin is document. Dokumento! Saan nyo dada? I mean, Mga dokumento. kung ikaw rin naman, kung kailangan mong maglipat ng bahay, ano ba unahin mo? Yung mga importanteng dokumento. laging I sinasabi. mean, mamaya na yung mga antique ko. Mga yan. Ayun. Kita mo Wow! Diba? Tapos ito yung sasabihin niya kay VP Sara noon. Ito last year to. So, alam na ng mga congressman yung gagawin. Essentially, parang scripted yung budget hearings. Scripted Yan daw po tuloy, nakarma ka. yung budget hearings, sir. Hindi po totoo yan. Siya po ang scripted, siya po ang budol, peke po. Budol? Dahil nakita niyo naman, may binabasa siya. Pinaral niya na meron siyang mga kakampi na nag-abogado sa kanya, nandun na. Si minute. Di ba? Ay! Ibig sabihin, Ano ngayon? Ano ka ngayon? ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund. Dahil Alam nyo, isa tong implication, no? Lahat ng ginagawa mo ngayon may kabayaran din. Ito yung kabayaran sa'yo ngayon. Ito, September 11, 2024, last year, Yabang-yabang mo, sasabihin mo na, oy, ibalik niya yung pera na ninakaw. Sinasabi mo, pertaining to VP Sara. Sabi mo, hindi mapagkakatiwalan. O ano ka ngayon? hindi niya kaya ipaliwanag. Kasi Ngayon, ipaliwanag mo nakaw ngayon. niya yung pera. O dapat, yung pera pang ayuda, pera pang tulong sa taong bayan, ibigay sa Agency for Check and Balance. Katulad namin sa Kongreso, ang DSWD, Ang galing. pang ayuda sa may hirap, Ah. dapat ibigay natin sa DSWD. Kasi Ay, hindi naman yun ang ginawa ninyo, Diniretso nyo. Kayo namimigay, Kala nyo kung sino kayong mayaman kayo. Ayan tuloy. Ngayon, eto na. duty at detailed ako sa Siniwalat ka nung basura. detail mo. It means itong basura, ito yung Pera. box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Tuwing may duty detail Guteza. ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Wow. Ang ibig sabihin ng basura ay Eha. malita na may lamang pera. Wow. Ang Tingnan bawat niyo malita si ay lamang Alcantara. higit kumulang Baka 48 silip sa million kanyang pesos. kodigo Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Naputol daw. Wala na akong hindi ko makita na putol na siya.
Ibigay mo yung sa'yo, Kong. Ay, Kong. Senator Marcoleta. Putol na na. Nilalaktawan mo si Martin Romualdez eh. Yan na, si Martin. Shebang! Shebang! Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Ayan na, ayan yung naputol. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. PGC. Ang labing Oy! isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Oh, yung mata mo. Kumigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng Ang basura umapya sa bahay talaga ni to sa Congressman klase eh. Saldico sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Nako, patay tayo dyan. Kaya nga ito, ayan. Sumagot daw itong si Romualdez. Hanggang itinanggi ni dating Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na lalabis din nga niyang ikinagulat itong aligasyon Wow, laban nagulat sa kanya pa. sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang umunong testimonya nga raw ng witness ni Senator Marcoleta ay isang imbento lamang, isang desperadong pagsubok upang idawit nga siya sa umunoy kickbacks na hindi naman daw totoo. Gate nga ni Romualdez, pilit na pilit ito. Imposible raw itong sinasabi nga ng testigo na naganap yung mga delivery sa McKinley noong December 2024. Ayon kay Romualdez, nire-renovate yung bahay mula pa noong Enero 2024 at walang naninirahan doon ngayon maliban sa mga construction workers. Talaga? Walang naninirahan? Malinaw daw na Yung mga taga dyan nga, sige nga, pakitignan nga ninyo. political attack ito. Hindi raw siya kailanman nagbigay ng pahintulot o nag-utos sa sinuman na gumawa nga ng anumang gawain na magtatraidor sa taong bayan o makakadungis sa kanyang pangalan. Bukas daw siya sa isang makatarungan, transparent at patas na investigasyon upang mailantad nga ang mga kasinungalingang ito. Kahit kailan daw ay hindi raw siya nagnakaw ng pondo ng taong bayan at hindi niya raw kailangan ng pera galing sa masama. Hindi raw daw niya kailanman tatraidorin ang tiwala ng taong bayan. Wala pa namang pahayag si Jacob. Hindi ba pantatrader yung ginawa ninyo sa small committee? Yung ginawa nyo sa BICAM? Hindi ba pantatrader yon? Bicol Party List Representative Zaldico hanggang ngayon. Lumabas nga doon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaninang umaga na 50 maleta raw na may lamang aawat. Okay. So ayan nagpa-interview itong si Boying Remulla. Aba, medyo for the first time nagustuhan ko tong sagot niya dito. Tingnan natin. Lahat ng kailangan ng freeze order, lahat ng kinakailangan mahabla, hahabla natin. So ano yung recommendation ng NBI, sir, regarding the... Hindi ko hawak yung papel, kaya hindi ko maano. Pareho lang sa recommendation kay Mr. Alcantara. na ibig sabihin, sir, pakakasuhan din po yung... Indirect bribery, malversation, at may ibang kaso pa sa 3019. Maybe, sir. Ayun nga, hindi ko nga hawak yung papel. 3019 sabi niya pero hindi niya alam kung ano yung 3019. Sorry. Pero, sir, Escudero, Ginay... Hindi na, I think nabasa na naman lahat eh. Nabasa na lahat, tsaka we gave the paper already. So sa kanila na manggagaling. So Hindi mo manggagaling sa amin, usapan po namin sa kanila manggagaling. At may freeze order na rin, sir, sa mga bank account. Na-inform na ho namin na AMLA. Lahat. Yes. Sir, hindi naman kailangan mag-submit sila ng mga evidence para patunayan yung allegations. Hindi nga, kaya nga naglagay pa kami ng affidavit eh. Tsaka sworn affidavit na yan, na ang tawag dyan, case build-up stage namin. Pero the moment na mag-file ng complaint kasi, that triggers already the AMLA to start filing cases. Sir, kasama Senator Cheese kasi bago dun sa... Kasama si Senator Cheese. Kasama na siya. Kasama na siya.
Kasama na rin. Nancy. Tapos tatanungin si Speaker. Si Speaker kasama na rin. Ayun! Gulat ako. Sabi ko, tinanong si Speaker. Kasi normally, nakikita natin yung pag-iwas. Like, si Soto, si Lacson, parang umiiwas sila, no? Pagdating kay Romualdez. Dati, pagdating kay Zaldico, iwas sila. House at itong sila, ano. Tapos, nung nabanggit na si Zaldico, okay, nababanggit na. Martin Romualdez, iwas sila. Oh. Pero dito, tinanong siya, kasama na rin ba si Speaker Romualdez? Kasama! Although, natuwa naman ako doon, pero tignan pa rin natin kasi malamang baka mamaya mabubudol na naman tayo dito. Pero good thing ito at inaccept niya na pati si Romualdez. Kasi yung nag-identify kay Romualdez ay itong si Orly Regala Gutesa, di ba? Kumbaga, manok yun ni Marcoleta. Yung nag-identify naman kay Chis Escudero, manok yan ni Remulla. So the mere fact na surprise resource person ni Senator Marcoleta, yung si Gutesa, sabi niya, tinanong siya kanina, kasi wala namang nag-mention, hindi naman mention ni Undersecretary Bernardo, yung si Martin Romualdez. Ba? Hanggang Zaldico lang siya. Oh, ito. Recommendation pa lang. Pero siyempre lahat na nabanggit doon, sensitive na matter to eh. Siyempre, wala tayong sisinuhin dito, lahat ng nakasama. Isasama natin. Siguraduhin mo yan, ha? Yeah, siguraduhin mo. Ito lang yung unang pagkakataon na nagustuhan ko yung sagot mo, ha? All of that, kasi malversation covers most of it eh, sa pera eh. Ang pinakamahalaga dito yung crime sa pera na talagang nawala sa bayan, yun talaga ang kasong ilalagay. Pwede rin naman ang plunder. Kaya lang siyempre, iba ang theory ng case of plunder at iba rin ang pag-prove dyan sa korte. Sir, may ebidensya talaga si Yusek DPWH? Ayan nga, i-evaluate pa namin. Kasi siyempre, sabay-sabayan, dumarating ang mga testigo. Kailangan din namin ng leeway para ma-evaluate namin na maayos. Ang hindi lang maganda dito, baka, di ba, dalawa yan eh, Bernardo at saka si Gutesa eh. Tinanong ng media, may ebidensya ba si Bernardo? Sabi niya, titignan po natin. Evaluate pa natin. Ang mamaya, pag bubudulin tayo nito, ang sasabihin na may ebidensya si Gutesa, walang ebidensya may ebidensya si Bernardo, walang ebidensya si Gutesa. Doon, patay tayo dyan. Sir, supplemental niya about Senator Cheese lang. Oo nga. Hindi kasi yun na tinanong ng NBI. Hindi ako kasama rin sa nagtatanong. I am not part of the people who vetted the statement. Sir, si Gutesa, hindi ba accessory sa crime dahil nag-deliver siya nung... Ayan, si Gutesa tinanong, di ba accessory sa crime? Baka nga malamang ganun ang gagawin, ano? Basta importante, kahit sabi nilang accessory to the crime si Gutesa, at least dapat managot si Martin Romualdez. Kasi siya yung principal sa crime eh. Consider dito. Sir, si Gutesa, hindi ba accessory sa crime dahil nag-deliver siya nung... Well, ano yun eh. Ang nangyari kasi dyan, you can say that, no? Pwede sabihin accessory, pero very, very minimal ang role niya sa actual crime. Good! Good answer. Diba? Kung accessory, that's more or less a very light penalty compared to the principals. Yawn! Si Senator Nancy at saka si Chis yung nadagdag for request, no? Yes, dagdag sila sa request for freeze orders. Speaker... Tsaka ilbo, Speaker! And that's the Speaker, Martin. Hindi, ilalagay na rin natin yan. Martin? No, we will have to protect the interest of the state. Ano tayo dyan? Wala tayong sisinuhin. Mukhang laglagan na to ah. Parang nakakaamoy ako ng laglagan dito ah. Mahirap tong kasong to. But ang aming sinasabi dito, wala tayong sisinuhin dito. Lahat ng kinakailangan mailbo, lahat ng kailangan ng freeze order, lahat ng kinakailangan hahabla natin. Sir, para lang hindi misinterpret. So, ano pong gagawin natin kay former Speaker Martin Romualdez as far as freeze orders? Ayun na. I-evaluate pa rin namin ulit yung statements. Pero ang tingin ko talaga, para ma-preserve lang lahat, we will have to work on that angle already. Kaya nga,
we're working overtime. Hanggang Sabado, meron kami trabaho dito. But have you officially requested AMLAC to freeze more? Hindi pa, pero that's coming. That's coming very soon. Okay. It's a matter of, Sila ba i-arrestahin? Yung mga senador at congressman, once na makasuhan, sila ba i-arrest? ano yan, matagal pa yan. Kasi preliminary investigation pa to. This is still the case build-up. Iba pa yung case yung status ng preliminary investigation at doon pa sa determination ng resolution ng preliminary investigation. Yan. Yan ang maganda dyan. Oh, yan. Ako naniniwala ako dito kay Gutesa. Bakit? Kaya niyo sarili niya eh. Hindi siya, inofferan siya ng protection. Pero sabi niya, hindi, kaya ko to. Sabi niya, oh, ayan oh, kaya ko to. Yan ang Marines. Yan ang So you can defend yourself pag merong interesado sa buhay mo. Yes, Your Honor, at hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya ko sarili ko. Yan ang Marines. Yan ang Marines. Paano yung meron kami ritong motion sana na koberan ka ng protective custody ng Senate. Baka makatulong sa'yo. Okay lang ba o ayaw mo rin yun? Ayaw ko rin, Your Honor, at ayaw Wow! ko maka-istorbo pa ng iba, Your Honor. Marines. Talagang Oh, nabilib si Bato eh. Sino ba hindi mabibilib? Oh, kaya mong proteksyonan ng sarili mo. oh, ulitin natin. Yeah, yeah. Ayaw ko rin, Your Honor, at ayaw ko nang maka-istorbo pa ng iba, Your Honor. Marines. Oh, si Bato yun ha. Talagang kaya mong proteksyonan ng sarili mo. Yes, Your Honor. At may mga tropa Amaze naman na amaze si Bato eh. na kayang dumipi sa akin, Your Honor. Alam mo, Mr. Chair, yung branch of service ko talaga noon, hindi pa ako nakabunot ng Philippine Constabulary. Philippine Marines ako. Ganyan po katapang yung mga Marines. Oh, agree Kaya, ako. gusto mo pala pumunta ng Marines. Kaso, pagbunot ko, Philippine Constabulary na bunot ko, kaya PC ako. Naging PNP. Ba't di mo sinuli tapos bumunot ka ulit? Loko-loko. Sabi nila, yan ang kapalaran mo, huwag mong baguhin. So anyway, Mr. Orly Gutesa, ayaw mo magpa sa ilalim sa USA protective custody. Approve. Yan. Salute sa'yo, Gutesa. Mabuhay, mabuhay.